Good morning mga amigo. Mag-change oil tayo ngayon. Ano ba talaga mas maganda? Yamaha Lube 4-stroke motor oil 10W40, fully synthetic din siya. Or itong Motul 10WD40 din, 1 liter. So, ano ba talaga mas maganda? Motul or Yamaha Lube? At magpapalit na din tayo mga amigo ng gear oil. Ang pagpapalit ko ng gear oil is every other change oil, pero nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo every change oil. Gagamit tayo ng tools na 12mm at saka 710mm pangbukas ng ating dalawang drain plug. At nakahanda na din yung ating lagayan ng used oil. Ngayon naman, ilalagay muna natin itong camera doon sa ilalim ng motor para makita nyo kung paano mag-change oil ng NMAX. Okay, ilalagay muna natin itong 710mm. Wait lang, kukunin ko muna yung 12mm para isahang pagbukas na lang mamaya. Okay, nakuha ko na. Okay, buksan natin. Isang pukpuk lang. Di naman yan matigas eh. Malambot lang naman yan mga amigo eh. Huwag muna natin i-open lahat. Size 12 naman tayo. Ingay. Sakit sa tenga. Kumaplos. Okay, hilain natin to dito. Buksan na natin. Tapos take note pala mga amigo huwag kayong mag-change oil or magbubukas ng drain plug hanggat mainit pa ang makina, kasi napakalaki ng possible na ma-lost thread yung bolts nyo or mapaso kayo. Okay? Madali lang naman mga amigo mag-change oil eh. Kasi kung magbabayad ka, kung kaya mo naman. Ako kasi kumpleto naman ako sa gamit. Kaya ko naman gawin, kaya ako na lang gagawa. Sayang yung 200 plus naman na ibabayad mo. Okay pa naman yung oil niya, color green pa rin. Alisin naman natin mga amigo yung drain plug niya. Nandito yung strainer. Sinasabi kasi ng Yamaha doon sa manual, every 3,000 km saka ka mag-change oil. Pero ako kasi ginagawa ko 1,000, kung minsan 1,500 pag may pera. Pag walang pera, pinapaabot ko din naman ng 2,000. Mas maganda kasi mag-change oil kaysa sa change all. After 2 hours, wala nang tumutulo na oil, pero itatagilid natin siya amigo dahil may tira pa yan. Ayan kung nakikita nyo mga amigo, di ba may tira pa? Aalisin natin yan para sulit ang pagkaka-change oil natin. Pag wala nang tumutulo, di okay na. I-close na natin. Okay na, goods na to. Magagamit tayo ng Motul. Itatry natin kung ano pinagkaiba ng Motul sa Yamaha Lube. After 2 hours, ibabalik na natin itong drain plug. So, wag nyong kakalimutan mga amigo may washer yan. Baka makalimutan nyo pagbalik nyo, tapos kayo nyan. Kasi dito sa drain plug na malaki, may strainer siya. Ganito ang pagkabit nyan amigo. Dapat laging sa unahan yung black. At saka ito palang drain plug mga amigo, pag binalik nyo to dapat naiikot ng kamay nyo. Pag hindi naiikot ng kamay nyo, ibig sabihin tabing iyan. Pero pag naiikot ng kamay nyo, ibig sabihin goods na yan. Hihigpitan nyo na lang mamaya. Pag hindi nyo naiikot ng kamay, ibig sabihin tabingi yung pagkakalagay nyo ng bolt. Okay, ilalagay natin to. Drain plug na malaki kasama yung strainer. Kung kaya nyo lang naman amigo mag-change oil ng sarili nyo, kayo na lang gumawa. Sayang yung perang ibabayad nyo. Dali lang naman mag-change oil eh. Ang paghigpit nga pala nito amigo, itong drain bolts o kahit anong bolts sa part ng makina ng motor, hindi ka dapat nakangiwi. Dapat naka-smile ka lang. Kasi pag nakangiwi ka, baka ma-lost thread or maputol. Kaya yung tamang higpit lang, yung naka-smile ka lang. Tama na siguro yan. Hindi naman yan tatagas eh. Dito naman tayo sa size 70 na drain bolts. Huwag natin masyadong higpitan kasi maliliit yung thread nito. Tamang higpit lang, huwag yung iire. Kasi pag umire ka, malo-lost thread yan. Okay na, na-close na natin mga amigo.
Pupunasan natin ng basahan para ma-check natin mamaya pag pinaandar natin kung may tagas siya o wala. Pag walang tagas, ibig sabihin, goods na. Lipat muna tayo dito sa kabila, amigo. At buksan muna natin ito para mailagay na natin ang bago nating oil. Ita-try natin tong bagong oil natin na Motul. Sabi nila, maganda daw to, pero honest review lang kung ano mas maganda, Motul or Yamaha Lube. Anyway, parehas silang 1 liter at parehas din sila ng 10W40. Ang ilalagay lang pala natin mga amigo is 900 ml. So magtitira tayo ng 100 ml. Kasi hindi natin pwedeng ilagay ang 1 liter dahil mag-overflow siya. Hanggang dito, magtitira tayo dito sa part na to. Bago natin ilagay mga amigo, isi-shake muna natin. Shake, shake, shake. Okay na. Saka buksan na natin. Okay, pag silyado pa mga amigo, ibig sabihin, di pa yan nagagamit. Pag bukas na, ibig sabihin, nagamit na yan. Buksan muna natin. 2 butas ang gagawin natin, na isa dito tapos isa sa taas. Para yung hangin pumapasok, pag binubuo siya, hindi siya nagbibilog-bilog. Hindi siya matatapon. Okay, 2 butas yan mga amigo. So, ilalagay na natin siya dito sa ating makina. Pero, wala tayong imbudo, kaya gumawa na lang ako ng imbudo. Mas maganda pa, hindi matatapon. Okay, lalagay ko na to mga amigong Motul. Oh, 'di ba? Ang ganda ng flow kasi 2 butas pero pag isang butas lang yan, magbibilog-bilog yan. Parang may bubbles. Huwag natin uubusin dahil mag-overflow. 900 ml lang dapat ang ilagay natin. Konti pa. Check natin kung okay na. Okay, konti pa. Malapit ng mag 900 ml. Okay na. Tingnan natin. Okay, goods na. 900 ml na. May tirang 100 ml. Okay na mag-change oil, kaya dito naman tayo sa gear oil. Magpapalit tayo ng gear oil ngayon. Yamaha Lube pa rin tayo. Okay, ang pagbukas pala nito amigo is pataas, huwag pababa, pataas. Kunting palo lang, bukas na 'yan. Oh, 'di ba? Ang lambot lang. Buksan natin. Okay, ang linis pa. Dito pa lang makikita mo napakalinis pa kasi every other change oil ako nagpapalit. At saka ito amigo, wag nyong iwawala itong washer kasi yan ang nagpo-protect para hindi siya tumagas. Buksan natin sa taas. At pag maglalagay kayo sa taas, siguraduhin yung sarado dun sa baba. Kasi useless ang paglalagay nyo kung matatapon lang. Okay, may o-ring siya amigo. Ito oh. Huwag nyo ditong iwawala. Okay. Pwede na yan. I-close na natin. Ang paghigpit uulitin ko. Huwag nakangiwi. Huwag iiri, kundi yung naka-smile lang, yung tamang higpit lang kasi napuputol yan. Higpitan na natin mga amigo ng tamang higpit lang. Pababa ha. Okay, 1, 2, okay na.
Tama na yan. Silyado pa tong Yamaha low gear oil natin. Asan kayong gunting? Ito. Guntingin natin at mailagay na mamaya. Okay, lalagay ko na. Pag tumunog na amigo, ibig sabihin wala na siyang laman. Hangin na lang ang lumalabas. Okay, tumunog na. Kaya okay, close na natin yung o-ring ha. Huwag kakalimutan. Higpit. Okay na. Punasan natin. At paandarin na natin. Goods na. Anyway mga amigo, bago natin paandarin is i-reset muna natin yung oil indicator niya para malaman natin sa susunod kung ilan na yung natakbo niya. So pipildutin natin dito sa menu, ilalagay natin doon sa oil. Okay, nasa oil na. Blink na mga amigo. So ilolong press lang natin siya para bumak to 0 siya. Long press. Okay, nag-0 na mga amigo. Kaya okay na yan. Pwede natin siyang patakbuhin. Diyan natin malalaman kung ilang kilometro na ang tinakbo niya simula nang nag-last change oil tayo. Okay ba? Oil check muna tayo mga amigo. So, na-check na natin dun sa makina kung may tagas. Wala naman tagas. At dito naman sa gear oil, wala naman tagas habang umaandar ang makina. Ibig sabihin, goods na. Test drive muna. Na-test drive na natin mga amigo. So, ano ba talaga pinagkaiba ng Yamaha Lob sa Motul? According sa observation ko, so wala naman siyang pinagkaiba eh. Parehas lang naman yung performance niya. Pero may napansin talaga ako na pinagkaiba niya. Alam nyo kung ano? Presyo. Mahal ng 80 pesos yung Motul sa Yamaha Lob. Pero sa next change oil ko, mag-Yamaha Lob na lang ako. Kasi parehas lang naman, wala naman pinagkaiba. Practical tayo, dun tayo sa makakasave tayo. Tama ba? Hanggang dito na lang tayo mga amigo. See you on my next vlog. This is RJ. God bless and to God be the glory. Adios amigo.